lihim na hukbo ng Ukraine na kinatatakutan ni Putin. Kraken is an elite unit of the main Directorate of Intelligence. The Special Assault Company is the elite of the elite. Sa gitna ng gera sa Ukraine ay may isang grupo ng sundalo na naging kilala sa tapang at galing. Ito ang Kraken Regiment. Dati, mga ordinaryong tao lang sila, pero ngayon ay isa na silang malakas at kinatatakutang military unit. Hindi lang sila basta lumalaban, may disiplina, respeto at malasakit din sila sa isa't isa. Pero paano nga ba sila nagsimula at bakit sila kinatatakutan ng kalaban? Alamin natin ang buong kwento nila, kung paano sila nabuo, paano sila lumaban at kung bakit hanggang ngayon ay patuloy silang hinahangaan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa Ukraine ay may isang grupo ng sundalo na hindi gawa-gawa. Hindi sila katang-isip at lalo na hindi sila simpleng grupo lang ng kalalakihan na may hawak na baril. Totoo sila, buhay na buhay. At sa panahon ng digmaan sila ay naging isa sa pinakakinatatakutang unit sa buong bansa. Tinatawag silang Kraken Regiment na isang espesyal na grupo sa ilalim ng Ukrainian Military Intelligence. Hindi rin sila ordinaryo. Sila ay mabilis, matapang at hindi natatakot sa kahit anong panganib. Ayon sa mga ulat, mismong si Vladimir Putin ay may takot sa grupong ito. Dahil noong pinili niyang simulan ng kaguluhan ay parang ginising niya ang isang halimaw. At nang magising ang halimaw, hindi na ito muling natulog. Hindi mga karaniwang sundalo ang bumubuo sa Kraken Regiment. Bago sila sumali sa digmaan ay normal lang ang kanilang mga trabaho. May mga nagtatrabaho noon sa gym, may nagbabantay sa mga bar, at may mga taga-suporta ng football team mula sa Kharkiv na kilala sa pangalang Metalist. May mga dating nagtatrabaho sa construction site gamit ang martilyo at pako. Pero ngayon ay baril at granada na ang kanilang hawak. Ilang araw bago sumiklab ang gera, ay nagiinuman pa sila sa paborito nilang sports bar. Pero ang bar na iyon ay matagal nang nawasak dahil binomba ng mga separatist noong 2014. Sa panahong iyon ay nagsimula ang galit at sa galit na iyon ay unti-unting nabuo ang pagkakaisa. At doon na rin nagsimulang mabuo ang Kraken Regiment. Samantala wala silang formal training noong una. Wala silang medals at wala rin silang ranggo. Pero hindi ibig sabihin ay wala silang alam. May mga sumali sa kanila na eksperto na sa laban, mga sundalong galing sa Azov Regiment, mga veterano mula sa Donbas at mga intelligence officers ng Ukraine. Sa tulong ng HUR o Main Directorate of Intelligence ay naging opisyal ang unit. Mula roon ay naging mas maayos, mas organized at mas mapanganib ang kanilang grupo. Gayun din naman ang Kraken Regiment ay hindi bahagi ng regular na hukbo. Ibig sabihin hindi sila saklaw ng mga normal na patakaran ng militar. Mas malaya silang kumilos, pero hindi ibig sabihin ay walang direksyon ang kanilang galaw. May malinaw na layunin at sistema rin sila at may disiplina. Sa tulong ng HUR ay naging mas matibay ang kanilang organisasyon. Hindi sila basta-basta gumagalaw. Lahat ay planado at lahat ay may kaayusan. May headquarters rin sila na siyang nag-iisip ng mga plano at nag-aayos ng kagamitan. May 4 naman na pangunahing grupo na tumutulong sa mga direktang labanan. May isang espesyal na grupo na humahawak ng mga misyon na sobrang delikado. May drone team rin silang ginagamit para magmasid mula sa taas at para sa mas tiyak na pag-atake. May mortar at artillery units rin sila na ginagamit para sa mga labanan na malayo ang distansya. At kung lakas ang pag-uusapan, ay may sarili rin silang mga tangke at armored vehicles. Sa likod ng laban ay may mga doktor na tumutulong sa mga sugatan. At may espesyal na team din na nagbibigay ng tulong sa mga sibilyan. Bawat isa sa kanila ay may sariling tungkulin, walang sinasayang, lahat ay may gamit at bawat unit ay may gawain. Lahat ng ito ay pinamumunuan ng mga leader na may totoong karanasan sa gera. Isa sa pinakakilala sa kanila ay si Konstantin Nemichev. Dati siyang kasapi ng Azov Battalion at kilala rin sa National Corps. Hindi siya galing sa karaniwang mundo ng militar pero tulad ng kanyang mga kasama ay napatunayan niyang kaya niyang mamuno. Siya rin ang nagtutulak sa grupo upang maging matatag sa gitna ng kaguluhan. Dahil bahagi siya ng HUR, ay hindi siya laging nasa mismong lugar ng labanan. Pero may isa pang leader na palaging naroon at ito ang tinatawag nilang Alpha. Siya ang nagsalita sa isang panayam noong March 2022. Ayon sa kanya, ang disiplina at malinaw na pamumuno ang dahilan kung bakit matibay ang kanilang grupo. May commander, may mas mataas at may tagasunod, sabi niya. Para sa kanya kung walang respeto sa utos at ayos ay hindi uubra ang kahit anong unit.
Marami sa kanilang mga leader ay may matagal ng karanasan bago pa ang malawakang digmaan noong February 24, 2022. Lumaban na sila sa mga operasyon laban sa terorista sa loob ng Ukraine. Alam rin nila ang galaw ng kalaban. Alam nila kung paano lumusob, magtago at lumaban. Pero sa lahat ng ito ay may isa silang leader na masigit nilang tinitingala at ito ay si Kirilo Budanov, ang pinuno ng Ukrainian Military Intelligence. Sa katunayan, hindi lang siya basta leader na nag-uutos mula sa malayo. Siya mismo ay bumababa sa harap ng labanan. Ayon kay Alpha, dumarating siya sa command post kahit may operasyon. Minsan, siya pa mismo ang naroon sa gitna ng labanan. Ginagawa niya ito upang bigyan ng lakas ng loob ang kanyang mga tauhan. Para sa mga sundalo ng Kraken, siya ang dahilan kung bakit sila lumalaban hanggang dulo. Siya rin ang kanilang inspirasyon. Ngunit kung tutuusin ay hindi ang galing nila sa pakikipagdigma ang naging dahilan kung bakit naging kapansin-pansin ang unit na tinatawag na Kraken. Bago pa man tuluyang sumiklab ang matinding pananakop ng Russia, ay dama na sa Kharkiv ang unti-unting tumitinding tensyon. Sa ilalim ng katahimikan, ang mga opisyal mula sa HUR ay tahimik ngunit masigasig na naghahanda, palihim na nagtatago ng mga baril, granada, machine gun at maging ng mga anti-tank launcher sa mga lugar na hindi madaling makita o mapag-alaman. At nung bumagsak ang unang mga misil ng Russia noong February 24, 2022, ang mga itinagong sandatang ito ang siyang agad na napunta sa mga kamay ng mga mamamayang hindi aatras sa laban at sila ang magiging pundasyon ng unit na ngayon ay kinikilalang Kraken. Ayon kay Vito, na isa sa mga pangunahing commander ng unit, alam naming darating ang gera kaya nag-uumpisa na kaming maghanda. Kinabukasan pa lamang ng unang pag-atake ay mayroon ng 450 na tao na agad na nagboluntaryo at handang ipaglaban ang kanilang lungsod. At pagsapit ng tanghali ng araw ding yon ay halos dumoble na ang kanilang bilang. Isang patunay kung gaano kabigat ang determinasyon ng mga mamamayan. Ngunit para kay Alpha na isa sa mga pinakaunang miyembro ng unit ay naging tuluyang personal ang labanan matapos niyang masaksihan ang kalunos-lunos na nangyari sa Bucha at Irpin. Ang dalawang bayang malapit sa Kyiv na nooy tahimik ngunit kalaunay na balot ng matinding karahasan. Doon ako tuluyang nagbago. Doon ako nagdesisyong seryosohin ang gera. Naging personal na ito para sa akin, ang kanyang emosyonal na pahayag. At kung sakaling malaman mo rin mismo ang mga pangyayari roon, ay maiintindihan mo agad ang kanyang naramdaman. Sa Bucha pa lamang ay mahigit 1,400 na inosenteng sibilyan ang pinatay. Bukod pa rito ay mahigit 9,000 war crimes ang naitala. Lahat ay isinagawa ng mga Russian troops. Malapit sa St. Andrew's Church ay mayroong isang malawak na hukay kung saan natagpuan ang 116 na bangkay at marami sa kanila ay may bakas ng matinding torture. Sa Wall of Remembrance naman ng lungsod ay makikita ang mga plaque na iniaalay sa mga nawawala at hanggang ngayon ilan sa kanila ay hindi pa rin nakikilala. Ngunit inaalala bilang bahagi ng 509 na biktima ng kalupitan. Gayun din naman, hindi rin nakaligtas ang bayan ng Irpin. Tinatayang halos 300 sibilyan ang pinaslang doon, kabilang na ang maraming kababaihan. Kasama rin sa mga nasawi ang 50 sundalong Ukrainian na nagtatanggol sa lugar. Ang iba ay binaril sa gitna ng kalsada, ang ilan ay tinorture sa ilalim ng mga bahay, at may mga iniwang walang pagkain hanggang sa tuluyang mamatay sa gutom. Sa harap ng ganitong klase ng kalupitan ay wala nang puwang ang alinlangan. Ang digmaan ay naging laban para mabuhay. Isa itong panata para makapaghiganti. At higit sa lahat isa itong paninindigan upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong uri ng kahayupan. Pagsapit ng June 2022 ay umabot na sa humigit kumulang 1,800 mandirigma ang formal na sumali sa Kraken. Sa simula ay hindi naging madali ang lahat dahil kailangan ng maraming pag-a-adjust, kailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ngunit ayon kay Alpha, mataas ang motibasyon ng lahat. At dahil sa matinding determinasyon ng bawat isa, ay naging maayos ang daloy ng kanilang operasyon. Sa kasalukuyan, ang unit ay gumagana na parang isang precision machine na isang mechanism na palaging handa at bukas para sa mga bagong gustong sumapi sa kanilang hanay. Kapag nakita mo ang kanilang panawagan para sa mga volunteers, ay mapapansin mong hindi ito para sa karaniwang tao. Hindi ito para sa mahihina ang loob o sa mga madaling panghinaan ng loob. Ang Kraken ay para sa mga lalaking handang humarap sa panganib. Matitibay hindi lamang ang katawan, kundi lalo na ang isipan. Mga taong kahit nasa ilalim ng matinding pressure ay hindi kailanman sumusuko.
Kung gusto mong maging bahagi ng kasaysayan ng isang malayang Ukraine, ngayon ang tamang oras para magdesisyon, ayon pa kay Alpha. Ngunit ang Kraken ay higit pa sa isang military unit. Isa itong pamana na inaalay para sa susunod na henerasyon. Sa loob ng Kraken ay walang puwang ang pagiging solo. Kailangan mong maging kapatid, katuwang at leader na isang mandirigmang kayang mag-adjust at magtagumpay sa kahit anong sitwasyon. Maliban dito ay may mahigpit din silang mga patakaran na dapat sundin. Una, hindi tumatanggap ng mga dayuhan ang unit dahil ito ay exclusive para lamang sa mga Ukrainian citizens. Ang edad ng maaaring sumali ay mula 18 hanggang 45. At kung papasok ka sa unit ay hindi ito para sa mga naghahanap lang ng pansamantalang karanasan. Kailangan mong pumirma sa isang 3 taong kontrata o pumasok sa ilalim ng mobilization program ng bansa. Lahat ng nais maging bahagi ng Kraken ay kailangang dumaan sa isang masusing proseso ng pagsusuri. May mga form na kailangang sagutan, isa sa ilalim din sa polygraph test, at syempre kailangang makapasa sa physical fitness test. Karaniwang tumatagal ang proseso ng 1 hanggang 2 linggo at ayon sa datos, 30 hanggang 35% lamang ng mga applicants ang natatanggap. Kaya kung ikaw ay napabilang, ay siguradong pinaghirapan mo ito ng husto. Kapag tuluyan ka nang nakapasok sa Kraken, ay hindi lang ito basta pagsunod sa utos. Isa itong landas para hubugin ang sarili tungo sa pinakamagaling mong version. Sa umpisa, sasailalim ka sa basic training. At pagkatapos nito, ay maaari ka nang mag-specialize sa iba't ibang larangan. Mula sa mga strategy at tactics hanggang sa paggamit ng mga makabagong uri ng sandata. Ayon kay Alpha, disiplina ang susi. Hindi namin magagawa ang kahit anong misyon kung wala nito. Kaya naman sa unit ng Kraken ay walang puwang ang pabaya. Walang lugar para sa mga padalos-dalos o mga hindi seryoso. Kailangan palaging alerto at laging handa sa anumang hamon na maaring dumating. At higit sa lahat ay hindi lang ito usapin ng lakas ng katawan. Mataas din ang pamantayan nila pagdating sa talino. Marami sa mga kasapi ng Kraken ay may mataas na antas ng edukasyon na isang malinaw na patunay na seryoso na ang Ukraine sa pagsasagawa ng isang mas professional at mas matatag na military force. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang husay, ay hindi maikakaila na sa simula ay kinailangan din nilang humarap sa kakulangan sa kagamitan. Inamin mismo ng unit na limitado ang kanilang resources noong una. Gumamit sila ng mga civilian SUVs, pickup trucks at ATV bilang pansamantalang military vehicles. Bagamat mayroon silang ilang mabibigat na sandata tulad ng Czech anti-tank weapons, karamihan sa kanila ay hindi pa marunong gumamit nito noong una. Ngunit sa tulong ng matinding pagsasanay at determinasyon ay natutunan din nila ang lahat ng kailangang matutunan upang makasabay sa laban. Mula sa isang maliit na grupo ng matatapang na tao na nagtangkang lumaban gamit lang ang tapang at diskarte, ang Kraken ay naging isang malakas at modernong unit ng digmaan. Ngayon ay hindi na lang sila basta grupo ng mga volunteers, sapagkat may dala na silang mabibigat at makabagong armas na pwedeng tapatan ng gamit ng regular na hukbo. Sa ngayon ay marami na din silang gamit na mga malalakas na tangke tulad ng T-80BV Mod 2018, T-72EA, T-72B3M at T-72B3. Ang mga ito ay mabibigat na tangke na kayang sirain ang mga sasakyan o tangke ng kalaban. Mayroon din silang mga sasakyan na mabilis at matibay tulad ng BMP-1TS at BMP-2 na sinasakyan ng mga sundalo sa gitna ng bakbakan. May BTR-82A din sila, isang uri ng armored vehicle na ligtas sa putok ng baril o bomba, pati na rin M113 na kilala sa tibay kahit sa mga maputik at magulong lugar. Mayroon din silang mga malalakas na kanyon gaya ng D30 at M777 na kayang tumira ng kalaban kahit malayo. Samantala, hindi lang mga lokal na armas ang gamit nila. May mga baril din silang galing sa ibang bansa, gaya ng Glock pistols mula Austria, Scar rifles mula Belgium, M4A1 rifles mula Amerika, submachine guns mula Switzerland at grenade launchers mula Croatia. Dahil dito ay hindi na nila kailangang umasa lang sa tapang dahil may mga baril at armas na rin silang maaasahan. Dahil sa mga sandatang ito naging mas malakas ang kanilang unit. Kung dati ay sinasandalan lang nila ang galing at diskarte, ngayon ay may kapangyarihan na silang lumaban ng pantay o mas higit pa. Isa na silang formal force sa larangan ng gera. Kaugnay pa nito na patunayan ng Kraken ang kanilang kakayahan sa maraming labanan. Nagsimula ito sa depensa ng Kharkiv noong February 24, 2022.
Sa unang araw pa lang ng gera, agad silang nagtungo sa paligid ng lungsod. Pagdating ng February 27 ay nakipaglaban na sila sa mga Russian soldiers sa tapat ng School Number 134. Isa itong mahalagang laban na nagpakita na hindi basta-basta mapapasok ang Kharkiv. Pagdating naman ng March 7, napalayas nila ang Kadyrovites, isang kilalang grupo ng mga sundalong malupit mula sa Chechnya. Simula noon ay naging kilala na ang pangalan ng Kraken sa digmaan. Pero hindi lang sila naghintay sa depensa, sila rin ang unang umatake. At noong March 27, 2022 ay nilinis nila ang Vilkivka, isang mahalagang lugar para sa supply ng kalaban. Sa buwan ng April ay napalaya din nila ang Ruska Lozova, isang bayang halos wala nang nakatira. At noong May 10 ay sinakop nila ang Paitomnik at sinira ang mga artillery ng mga Russian sa lugar na iyon. Dagdag pa rito may mga kilos din sila na may dalang matinding simbolo. Noong April ay sinira nila ang monumento ni Marshal Georgy Zhukov, isang kilalang leader ng Soviet Union. Para sa kanila, ito ay tanda ng pagtutol sa pananakop ng Russia. Ngunit mas lalo silang sumikat noong Kharkiv counteroffensive sa September 2022. Ayon sa leader nilang si Alpha, lahat ng tao ay alam ang laban sa Kharkiv. Ito ang ipinagmamalaki ng Ukraine. Dagdag pa niya, malaki ang nagawa ng Kraken dito. Umabot sa 2,500 square kilometers ng lupa at higit 15 na bayan ang kanilang nakuha pabalik. Malaking tagumpay ito sa buong digmaan. Gayun din sa pagtatapos ng buwan mas lalo pang lumakas ang pangalan ng Kraken. Ayon sa mga ulat, nakahuli sila ng higit sa 15 na opisyal ng Russia. Ibig sabihin, hindi lang sila basta lumalaban, kundi sila ang bumabago sa daloy ng digmaan. Dahil dito ay sinimulan na silang siraan ng Russia. Tinawag silang neo-Nazis, inakusahan ng pagiging bayolente at pinaratangan pang pumatay ng 100 sundalo nila noong August 2022. Mayabang ding sinabi ng Kremlin na pinasabog nila ang 350 na miyembro ng Kraken gamit ang matitinding missiles noong July. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik ang Kraken. Hindi sila nagpapadala sa propaganda. Sa halip mas lalo pa silang lumakas at lumawak ang kanilang sakop sa digmaan. Mula Soledar hanggang Bakhmut, naging abot ng Kraken ang bawat sulok ng labanan. Noong December 2022 ay pumasok sila sa Soledar para sirain ang mga base ng kalaban. Pagdating ng January 2023 ay pinasalamatan sila mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa kanyang talumpati dahil sa kanilang ambag sa laban. Kaugnay pa rin nito, noong October ay nagpost ang presidente sa X kung saan pinuri niya ang Kraken sa kanilang mga tagumpay sa Kharkiv, Soledar, Bakhmut, Kupiansk at sa Hilaga. Karapat-dapat ang papuri dahil nung halos mawalan ng pag-asa ang mga tropa sa Bakhmut, ang Kraken ang ipinadala ng military command. Pagkalipas ng 6 na linggo ay nasa kamay pa rin ng Ukraine ang lungsod. Pagdating naman ng taon 2024, hindi bumagal ang Kraken. Noong April hanggang May, sila ang nasa unahan ng depensa sa Chasiv Yar, isang mahalagang lungsod sa Donetsk. Sa Eastern District ng Novi ay pinigilan nila ang pagpasok ng mga Russian at sinigurado na walang mawawalang lupa sa Ukraine. Noon namang May 7 ay isang video ang lumabas. Makikita ang isang lungsod na dati ay may 12,000 na tao, ngayon ay giba na. Pero ang sigaw ng Kraken ay malinaw. Wala ni isang mananakop ang naiwan. Muli, pinasalamatan sila ng Pangulo, kung kaya't mas lumalim pa ang kanilang misyon sa mga sumunod na linggo. Noong May 10 ay pumasok sila sa kagubatan ng Lipsy. Hindi lang nila ginawang hadlang ang kanilang sarili, sinira rin nila ang mga supply lines ng Russia. Sabi ni Alpha, tinawag nila itong Kharkiv 2. Sa misyon na ito, halos 1,000 hectares ng gubat ang nalinis nila. At halos buong unit ng Russia ang nawasak. Pagsapit naman ng October ay bumagsak na ang depensa ng Russia sa Lipsy. At gaya ng dati nasa likod ng tagumpay ang Kraken. Kaya naman mas lalo silang kinatatakutan ngayon ng Russia. Karagdagan pa rito, noong huling bahagi ng buwan ng December ay muling pinatunayan ng unit ng Kraken kung gaano sila kahusay at kaepektibo sa kanilang mga operasyon, lalo na sa rehiyon ng Zaporizhia. Sa pagkakataong ito ay dala nila ang matinding impormasyon at maayos na plano para hulihin at tuluyang tapusin ang isa sa mga mahalagang leader ng Russia. Ang target nila ay si Sergei Melnikov, ang Chief of Staff ng kilalang unit ng Russia na Storm Ossetia Battalion. Kilala ang grupong ito sa pagiging brutal at malakas sa mga labanan. Ngunit sa halip na gumamit ng napakamahal o komplikadong paraan, pinili ng Kraken ang kanilang subok na taktika. Gamit ang mga simpleng drone ay nilusob nila si Melnikov habang ito ay nasa loob ng sasakyan. Mabilis, tahimik at walang aberya. At natapos ang misyon sa loob lamang ng ilang sandali.
Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi lang ang mga drone, armas o taktikang militar ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nagtatagumpay ang Kraken. Hindi rin ito dahil lang sa galing nila sa pakikidigma. Ang pinakatunay na dahilan kung bakit nanginginig ang mga kalaban sa tuwing maririnig ang pangalan ng Kraken ay dahil sa diwang nabubuhay sa bawat miyembro ng unit. Hindi sila basta sundalo lang. Hindi sila tinatratong bilang numero o bilang karaniwang utusan. Sa loob ng unit, ang bawat isa ay tinatrato bilang isang tunay na kapatid. Ayon kay Alpha, na siyang leader ng Kraken, ang relasyon ng mga miyembro ng grupo ay hindi katulad ng sa ibang unit. Mas malalim ito, mas totoo. Bago pa man sila sumabak sa isang misyon, kinakausap muna ni Alpha ang kanyang mga kasamahan. Hindi lang basta utos ang ibinibigay niya, pinalalakas niya ang loob ng bawat isa. Pinaaalalahanan niya sila kung bakit sila lumalaban, kung para kanino at para saan ang bawat hakbang nila. Minsan pa nga ay nangako siyang gagawa ng isang espesyal na bagay para sa kanila kapag sila ay nakabalik na buhay. Hindi ito simpleng pamumuno lang. Isa itong tunay na ugnayan na punong-puno ng malasakit, respeto at pagkakapatiran. Subalit hindi doon nagtatapos ang kagandahan ng kanilang samahan. Sa loob ng Kraken ay hindi uso ang saradong utak o basta sundalo ka, sumunod ka lang. Sa halip bukas sila sa mga ideya at mungkahi ng bawat miyembro. Kahit pa ito ay bagong recruit lang. Kapag may ilulunsad na misyon, pinapakinggan ang mga saloobin at mungkahi ng lahat, lalo na ng mga mismong sasabak sa labanan. Kung may mas magandang plano na naiisip ng isang sundalo, handang makinig ang mga opisyal. Oo, sa huli ang leader pa rin ang magdedesisyon, pero ang desisyong iyon ay bunga ng pagtutulungan at pagkakaunawaan ng buong unit. Malayo ito sa kultura ng militar ng Russia. Sa kanilang sistema, ang leader lang ang may boses. Walang puwang ang mga opinyon ng mga nasa ibaba. At dahil dito, maraming Russian generals na ang napatay mula nang magsimula ang digmaan sa bilang na aabot sa 9 hanggang 21. Isa sa mga dahilan ay ang kawalan nila ng tiwala sa kanilang sariling mga sundalo. Pero sa Kraken, kabaligtaran ang sistema. Mula sa pinakamatandang opisyal hanggang sa pinakabagong miyembro ay pantay-pantay ang respeto. At dahil dito, mas nagiging matatag sila. Hindi dahil sa mga bala o bomba, kundi dahil sa tunay na pagkakaisa. Para sa mga miyembro ng Kraken, ang digmaan ay hindi lang basta laban para sa kalayaan ng Ukraine. Isa rin itong personal na laban. Laban para sa kanilang mga kasama. Laban para sa mga kaibigang nasawi. Laban para sa mga pamilyang naiwan. Hanggang ngayon ay tinatayang mahigit 46,000 na Ukrainians na ang nagbuwis ng buhay. Pero hindi nakakalimutan ang mga ito. Sa halip ginagawa silang inspirasyon. Ayon kay Alpha, ang mga kasamang namatay ay nagsisilbing gabay at halimbawa para sa kanila. Sa tuwing papasok sila sa isang misyon, baon nila ang alaala ng mga ito bilang lakas at tapang. At kung iniisip mong pareho lang sila ng mga kalaban nilang sundalo ng Russia, nagkakamali ka. Malayo ang ugali ng Kraken sa mga Russian soldiers. Habang marami sa mga sundalong Russian ay walang pakialam at kilala sa pagiging marahas, ang mga sundalo ng Kraken ay nananatiling makatao. Kahit sa mga nahuli nilang kalaban ay maayos pa rin ang trato. Ayon kay Alpha, ang mga bihag ng digmaan ay tinuturing nilang fund for exchange. Ibig sabihin pwede silang ipalit para sa kanilang mga sundalong bihag din ng Russia. Pero kahit ganito ang layunin, hindi nila tinatrato ang mga bihag bilang gamit o bilang hayop. May respeto pa rin sa bawat isa. Wala pang kahit isang bihag ang namatay sa amin, sabi ni Alpha. Ipinapakita nito na kahit nasa gitna ng kaguluhan at panganib, ay pinipili pa rin nila ang gumawa ng tama. At para mas maipakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba nila, may mga bihag na Russian na kusa ng sumusuko sa Kraken. Gutom, uhaw at takot sila. Bakit? Dahil sa takot na baka patayin sila ng sarili nilang commanders kapag bumalik sila. Sabi nga ni Alpha, may na-monitor silang pag-uusap kung saan sinabi sa mga sundalo, kapag bumalik kayo kami mismo ang papatay sa inyo. Isang nakakatakot na sistema, pero sa Kraken, iba ang turing sa kanila. Tinitingnan sila bilang tao, hindi lang bilang kaaway.